So ngayon, sigaw siya ng sigaw, nananawagan sa kanyang kapatid, 'di ba? Alam naman natin na talagang walang patutunguhan yung kanyang hiyaw. Dahil ito ay drama-rama lamang, 'di ba? Drama-rama lamang sa hapon. Dahil wala naman siya malinaw na intensyon. Kaya nangangapa siya sa kadiliman, sa dilim ng kanyang pamilya. Okay, ang sabi niya dito mga palangga, okay, ang statement ay statement of Senator Amy, nakalagay dito. May nabuti ko munang maghahanap ng mga papeles at dokumento bago sana magsalita at magbigay ng reaksyon. Ngunit sa kasamaang palad, lahat kami ay nangangapa sa dilim. O, di ba? Nangangapa daw siya sa dilim, mga palangga. Tama ba ito? Ha? Maniniwala pa ba kayo sa isang Amy Marcos na kung saan alam niyang addictus benedictus ang kanyang kapatid? Pero tahimik pa rin siya. At wala siyang ginawa kung hindi magtakip, magbudol ng magbudol. Bakit kamo mga palangga? Bakit na sinasabi itong na wala siyang makitang wala siyang makitang wala siyang makitang mga dokumento, 'di ba? Anong ibig sabihin niya na wala siyang makitang dokumento, mga palangga? Nasa kapangyarihan siya, nasa Senado siya. Meron siyang access sa mga documents na ito. So ito ay mga kasinungalingan at mga drama-rama. O, sabi niya dito, walang mga detalye o paliwanag, ni walang konkretong numero. Ang tanging hawak ko ay ilang datos ng DSWD na talagang nilapastanganan. Di ba? Wala siyang hawak na datos, DSW lang daw chuchu-chuchu, mga palangga. Magpapaniwala pa ba kayo dito? Magpapaniwala pa ba tayo dito sa pambubudol ni Amy Marcos na sinasabi niyang wala siyang detalye, na nangangapasa sa dilim. Wala siyang konkretong impormasyon. Hindi ba bilang senador, paulit-ulit natin ito sinasabi, ha? Meron siya dapat kakayahan. Sorry naman. Okay? Meron siyang access sa mga deliberation eklabos nila, yung mga dokumento doon lahat, meron siya noon. So kaya nga ang title natin, Hiyaw sa Dilim. Di ba? Ang title natin kay Amy Marcos, ang sa pelikulang Hiyaw sa Dilim. Suntok sa buwan na wala namang patutunguhan. Nagtatakip, kunyari, concerned sa inyo, pero hindi yan ang totoo. Di ba? Ano sinasabi niyang wala siyang detalye? Kung totoong may malasakit siya, di ba? Kung totoong mahal niya kayo, mahal niya ang taong bayan, dapat, bago siya nagsulat dito, iginigiit niya, inaano niya yung, tawag dyan, ginigiit. Ini-insist niya. Di ba? Ini-insist niya na, kailangan ko, tignan ko muna yan. Although, yun nga, hindi nga daw siya pumirma, di ba? Wala ba siyang capacity as a senator para kunin itong mga itong mga dokumento na ito, itong mga datos eklabos na ito? Puro pagtatakip, puro kasinungalingan. Sabi niya, ganun pa man, sinisiguro ko sa taong bayan na hindi ako pumirma sa kahit anong papel hinggil sa budget ng 2025 o sa BICAM report na yan na nagsusulong magbawas ng pera sa mga lehitimong proyekto, para lamang dito sa AKAP na tinutulungan ko na. Paano naman ako pipirma sa blankot kulang-kulang na papel? Di ba? So yung mga drama, di ba, yun ang palusot. Hindi naman pumirma si Amy Marcos dyan eh. So wala siya, labas siya dyan. Strategy niya yan. Tactic niya yan na hindi niya nilagay yung pirma niya, di ba? Para kunwari, labas ako dyan sa kontrobersya na yan, yung national budget na yan, di ba? Wala akong kinalaman dyan. Di ba? Kasi hindi naman ako pumirma eh. Hindi ba dapat, bilang isang senador, susuriin mo lahat? Hindi ka man pumirma, bago ka sanang, dapat kang pumirma, pero dapat susuriin mo at mayroon ka dapat na boses
na eto, hindi po pwede yan, di ba? Hindi po pwede yan. So, hindi ako bumirma dyan eh. Ang tawag din sa Tagalog, iwas pusoy. Iwas pusoy ako dyan. Kaya, di ba, inaatake yung PhilHealth, budget, yung AKAP, yung ayuda nila and everything. So, doon mo makikita mga palangga, ito ay drama-rama lamang sa hapon. Right, Annie, Michelle? So, drama-rama, pelikulang hindi tatabo sa takilya. Ano sabi niya? Nananawagan ako sa aking kapatid, ang ating mahal na Pangulong Bongbong Bangag. Kung mahina ang aking boses mag-isa, ngayon nawa ay marinig mo ang sama-samang sumamo ng taong bayan, sama-samang tumamo sa taong bayan. Bakit ka pa mananawagan? Di ba? Bakit ka pa mananawagan sa kapatid mo? Sige nga palangga. Bakit niya kailangan manawagan, mag-post sa social media, sa media? Hindi ba kapatid niya yan? Bakit niya ito kailangan pang ipadaan sa mga interview? Hindi ba dapat kausapin niya, hoy, adiktos kong kapatid? Ito, tinatarantado ka ng mga ganito ganyan or part ka. Actually, hindi tinatarantado si Bangag. Kasi kasabwat si Bangag dyan at si Lisa Tanas. Yan yung katotohanan, mga palangga. So, yung mga sinasabi niya na kinakausap niya, yung humihiyaw-hiyaw siya sa dilim, nananawagan ako sa kapatid ko, napakadali. Nagpa-party nga sila, di ba? Kasama siya o pasikreto yung iba, nagkikita sa, hindi niya maibulong sa kapatid niya na, oy, yung pinsan nating, tsaka unang-una, hindi niya pinapangalanan. Walang mga karakter. Maliban sa kapatid niya, walang mga karakter kung sino yung mga pinatatamaan ni Amy Marcos. So kaya nga, sa pelikulang Hiyaw sa Kadiliman, dapat pala yun ang title natin. Hiyaw sa Kadiliman. Okay. Right, son? So, puro pagsisinungaling lang itong kanyang dramatization. Ano pa sabi niya? Yan, nanawagan ako sa aking kapatid at saka sabi niya dito, noong ikaw ay nagsona na nagsabi ako ng nagsabi ka ng mga proyektong dapat unahin ngayon, sinuway ka ng ilang taong akala mong makakabuti para sa iyo at sa bayan. May mga ganon? Very emotional drama. Sinuway ka, nagsusumamo ang taong bayan, dudududu. Yun ay anong ibig sabihin yan, mga palangginging? Kumukuha si Amy Marcos ng simpatya sa taong bayan sa pagsabi niya, gumamit siya ng pagsusumamo, chuchu-chuchu, ginagamit niya ang taong bayan. Kumbaga, emotional appeal ito, mga kababayan. Nakiusap ako, pakitutukan mo, sabi sa kapatid niya, ang issue ng pondo at budget at ipaalala na ang pakikialam ng mga mambabatas sa ilang departamento at sangay ng gobyerno ay labag sa batas at konsensya ng tao. Sino tong mga mambabatas na to? Bakit hindi niya pinangalanan? Bakit ayaw niya banggitin? Sige nga. Anong ibig sabihin yan? Ito ay suntok sa buwan, chika bum-bum lang. Walang linawan. Paawa effect sa taong bayan na kunyari concerned siya sa inyo. Sabi ko, kung concerned siya sa inyo, alam niyang adik ang kapatid niya. Bakit pa niya pinatakbo? Kung concerned siya at matino siyang tao, ang taong tumulong sa kanila, si Sara Duterte, ay what? Hinayaan niyang gibain ng kapatid niya at ng demonya at ahas niyang in-law na Lisa Tanas.